Isang viral scandal ang nagbago sa paraan ng pagtingin ng publiko kay Jim Paredes. Mula sa pagiging respetadong OPM icon, naging sentro siya ng memes, pambabatikos at matinding political attacks. Lalo pang uminit ang kanyang pangalan dahil sa pagiging hayagan at mapagpunan niya sa mga lider, pulisiya at isyong pampolitika sa Pilipinas. Para sa iba, matapang siyang artistang may paninindigan. Para naman sa iba, naging sobra ang kanyang mga salita at naging dahilan ito upang maraming dati na tagahanga ang lumayo. Pero sapat ba ang isang kontrobersya at ang kanyang political stand para burahin ang dekadekadang ambag niya sa musikang Pilipino? Bago siya naging kontrobersyal, unang nakilala si Jim Paredes bilang musikero at songwriter mula sa Ateneo de Manila. Noong 1969, naging bahagi siya ng barkadang mahilig kumanta, tumugtog ng gitara at mag-perform sa school events. Tinawag nila ang kanilang grupo na Apolinario Mabini Hiking Society, isang pangalang biro na kalaunan ay pinaikli. Habang umalis ang ibang miyembro para sa kani-kanilang karera, nanatili sina Jim Paredes, Boboy Garovillo at Danny Javier upang seryosohin ang musika. Dito nabuo ang Hapo Hiking Society. Noong dekada 70, nagdala ang Apo ng kakaibang tunog sa OPM. May humor, harmonies at mga kantang madaling makaugnayan ng mga Pilipino. Malaki ang naging ambag ng Hapo sa pagpapalakas ng OPM. Si Danny Javier ang malalim na boses, si Boboy Garovillo ang smooth na delivery, at si Jim Paredes ang isa sa pangunahing songwriter ng grupo. Hindi lang sila singers. Kilala rin sila sa comedy, TV shows at concerts. Sa mga kantang tulad ng Panalangin, When I Met You, Awit ng Barkada at Batang Bata Ka Pa, naging bahagi sila ng radyo, videoke, reunions at buhay ng maraming Pilipino. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po, pero hindi lang pag-ibig at barkada ang laman ng kanilang legacy. Matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution, isinulat ni Jim Paredes ang Handog ng Pilipino sa Mundo, isang kantang naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Dito rin mas naging malinaw ang kanyang political identity. Hindi siya naging politiko, pero naging vocal siyang mamamayan at artistang nagsasalita tungkol sa mga isyong panlipunan at pampolitika. Sa paglipas ng mga taon, naging vocal siyang kritiko ng ilang administrasyon at leader. Lalo siyang naging prominenteng kritiko noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas niyang punahin ang war on drugs, human rights issues, mga pahayag ng dating Pangulo at ilang pulisiya ng gobyerno. Para sa mga sumusuporta kay Jim, ang pagiging vocal niya ay patunay ng prinsipyo. Para sa kanyang mga kritiko, dito rin nagsimulang magbago ang tingin nila sa kanya. May mga nagsabi na masyadong matalim ang paraan niya ng pakikipag-usap online. May ilan na nakaramdam na minsan ay minamaliit niya ang mga taong hindi kapareho ng kanyang political beliefs. May mga nagsabi ring naging elitista ang dating ng ilang posts niya. Isa sa mga pinakamatinding pangyayari ay noong 2017 nang magkaroon ng komprontasyon sa EDSA sa pagitan ni Jim at ilang pro-Duterte youth. Nag-viral ang video kung saan emosyonal niyang kinuwestiyon ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Para sa kanyang mga taga-suporta, ipinakita nito ang kanyang galit sa mga isyong may kinalaman sa karahasan at karapatang pantao. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, naging halimbawa ito ng umano'y pagiging mapanghusga at confrontational. Noong 2020, naging kontrobersyal din ang isang post ni Jim Paredes tungkol kay Ted Filon. Matindi niyang pinuna si Filon dahil sa usapin ng Dengvaxia coverage at inakusahan itong nagpapakalat ng maling impormasyon. Maraming netizen ang tumutol sa paraan ng kanyang pananalita. Para sa kanila, pwedeng punahin ang isang journalist o ang isang media report nang hindi agad gumagamit ng mabibigat na paratang. Dahil dito, muling lumabas ang batikos na masyado siyang agresibo sa social media. Para naman sa mga sumangayon kay Jim, ipinapakita lang nito na seryoso siya sa usapin ng misinformation at public accountability. Ngunit para sa mga kritiko niya, isa itong halimbawa kung bakit maraming tao ang lumayo sa kanya. Hindi lamang dahil sa kanyang political position, kundi dahil sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa mga hindi niya kasundo.
Mula noon, lalong naging hati ang tingin ng publiko kay Jim Paredes. May mga taong patuloy siyang hinangaan bilang artistang may paninindigan, pero mayroon ding mga dating tagahanga na nagsabing mas gusto nilang pakinggan ang hapo kaysa sundan ang personal at political views ni Jim. At pagkatapos dumating ang pinakamalaking personal na kontrobersya sa kanyang pampublikong buhay. Noong 2019, kumalat online ang isang pribadong video na may kaugnayan kay Jim Paredes. Sa una, sinabi niyang peke ang kumakalat. Kalaunan, kinumpirma niyang siya ang nasa video at humingi siya ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang pribado ito at hindi para sa publiko. Ngunit sa mata ng publiko, malaki ang naging epekto ng iskandalo. Maraming kritiko ang tumawag sa kanya na ipokrito. Ang argumento nila, matapang siyang pumuna sa moralidad at asal ng ibang tao pero mayroon din siyang sariling personal na pagkakamali. Ginamit ng ilan ang kontrobersya upang questionin ang kanyang kredibilidad bilang public critic. Naging tampulan siya ng memes, pangungutya at pambabastos sa social media. May ilang political opponents ang gumamit sa issue upang atakihin siya. May mga dati na fans na nagsabing nawalan sila ng respeto. At dahil bahagi siya ng Apo Hiking Society, may mga taong nagsabing nadamay ang pangalan ng grupo. Ang Apo Hiking Society ay matagal na minahal dahil sa pagiging pambansa. Ang kanilang mga kanta ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa. Dahil sa politika, may ilang fans na nahirapang ihiwalay si Jim Paredes sa Apo Hiking Society. Pero para sa iba, hindi dapat mabura ang ambag ng buong grupo dahil sa personal na pananaw ng isang miyembro. Nag-retire man ang Apo noong 2010. Nanatiling buhay ang kanilang legacy sa tribute albums, remakes at bagong henerasyon ng mga artistang naiimpluwensyahan ng kanilang musika. Noong October 31, 2022, pumanaw si Danny Javier sa edad na 75. Ang kanyang pagkawala ay hindi lang pagkawala ng isang singer. Para sa OPM, pagkawala iyon ng isang pioneer. Para kina Jim at Boboy, pagkawala iyon ng kaibigang kasama nila mula kabataan hanggang pagtanda. Dumaan sila sa tagumpay, pagod personal na problema, at maging sa mga pagkakaibang pampolitika. Ngunit bago pumanaw si Danny, naayos din ang kanilang samahan. Matapos ang pagpanaw ni Danny, nagpatuloy sina Jim Paredes at Boboy Garovilo sa ilang performances bilang duo. Hindi nila sinasabing mapapalitan si Danny, ngunit sa bawat pag-awit nila ng mga lumang kanta, iniaalay rin nila ito sa alaala ng kanilang kaibigan. Ngayon si Jim Paredes ay nananatiling aktibo sa musika, pagsusulat, photography at pampublikong diskurso. May mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya, may mga kumukontra, at may mga maaring hindi gusto ang kanyang political views pero kinikilala pa rin ang halaga ng mga kantang ginawa niya kasama ang Hapo. Maaring magkakaiba ang tingin ng publiko kay Jim Paredes pero hindi maikakaila ang ambag ng Apo Hiking Society sa OPM. Dumaan man sa kontrobersya at politika, nananatili ang kanilang mga kanta at ang musika ng Apo ang patuloy na nagsasalita.